Dobleng kalamidad ang pinaghahandaan sa ilang bahagi ng Albay. Ang nag-aalborotong bulkang Mayon at ang posibleng epekto ng Bagyong Ada. Hingi tayo ng update mula sa ginubatan sa ulat on the spot ni Ian Cruz. Ian? Rafi, sa mga sandaling ito ay nakararanas na ng mahinang pag-ulan dito sa Ginubatan, Albay. Patuloy nga ang paghahanda ng LGU at ng mga residente kaugnay siyempre ng magiging epekto ng Bagyong Ada na maaring mag-trigger ng lahar flow. Ngayong umaga, Rafi, ang mga taga-barangay, ang mga MDRRMO members at ang mga volunteers ay nasa Barangay Tandarora at kanilang inilikas sa mga residente na ayaw matrap sa barangay sakaling wasakin ng laharang daan, papasok at palabas ng bahay. Hanggang kagabi nga ay nagpatuloy ang paglikas sa mga taga-Ginubatan bilang paghahanda sa paparating na bagyo. Tumuloy ang mga taga-barangay Maninila sa Ginubatan East Central School. Marami ang hinatid doon ng rescue vehicles. May mga nagtungo rin sakay ng sariling motorsiklo. Maaga pa kahapon ng simula ng paglikas ng mga taga-barangay Maninila. Pami-pamilya ang lumikas. Ayaw daw nilang matrap sa loob ng barangay dahil may posibilidad ngang rumagasa ang lahar kapag malakas ang ulan. Magkakatuwang ang mga bumbero, munisipyo, barangay at force multipliers sa paglikas sa mga residente. Napapagitnaan ng Maninila at Masarawag Gali ang barangay na kapag tumindi ang pag-ulan, maaring malubog at masira ang daanan. Sa barangay Masarawag naman, unang inilikas ang mga nakatira sa inaabot ng lahar na portion ng Ginubatan Mayon Road. At ayon nga kay Mayor Ann Onghoko ng Ginubatan, sa inisyal na bilang nasa 707 families ang lumikas. Hindi pa kasama dyan, Rapi, ang kalilikas pa lamang mula sa barangay Tandarora. Nakapailalim sa wind signal number 1 ang buong Albay kung saan nga patuloy pa rin sa pag-aalborot ang bulkang Mayon na nasa alert level 3. Ngayong umaga naglabas din ng lahar advisory ang PHIVOLCS kaugnay sa pagdating ng Bagyong Ada na inaasahan daw na magdadala ng heavy to intense rainfall. Ito raw maaring mag-trigger ng volcanic sediment flows o lahars at muddy stream flows sa drainage areas ng bulkan. Kaya naman patuloy na pinag-iingat ang mga residente at dahil naman sa umiiral na signal number 1, hindi na pinapayagan ng Philippine Coast Guard ang pagbiyahe sa anumang sea vessel. Bukod nga dito sa mga port sa Albay, apektado na rin ang malalaking port ng Matnog Sorsogon na koneksyon ng Luzon sa Visayas region. Sa inisyal na talaya ng Coast Guard, nasa 1,877 passengers, nasa 901 rolling cargos at nasa 10 vessels ang apektado ng bagyo dito sa Bicol. Yan muna ang latest mula dito sa Albay. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Ian Cruz.